Ngayon naman, punta natin ang isang coverage tungkol sa Ormoc City sa ating special feature. Panghuhugot ng lakas para mabuhay. Paano ka magsisimula ulit? Ito ang kwento ng mga Ormocanons. Ito ang kanilang muling pagbangon. Ang Ormoc City ay itinuturing na first-class city sa probinsya ng Leyte. Pinalilibutan ito ng magagandang tanawin, malalaking establishmento at mga masayahing tao. Sa pagbagsak ni Bagyong Yolanda sa syudad, isang malaking pagsubok ang dumating sa mga Ormocanons. Tila bang gumuho ang lahat ng kanilang mga ari-arian at pinagkakabuhayan. Sa tala ng mga otoridad, tinatayang nasa 95% ng Ormoc City ang napinsalan ng super typhoon. Humigit kumulang 30,000 na kabahayan ang nasira, damay na ang mga ospital, simbahan at mga pamilihan. Matapos landfall ni Bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar noong November 15, naging mahirap ang transportasyon sa syudad. Ang mga kalsada hindi madaanan dahil sa mga nagtumbahang poste at puno. Pero sa kabila nito, siniguro ng pamunuan na mayroon pa ring makakain at masisilungan ng mga Ormocanons sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development at mga barangay units. Yung focus po ngayon ng DSWD is yung yung basic needs talaga ng mga tao, like yung mga pagkain po unang-una. Yung na lang namin, yung iniisip namin is okay yung buhay namin sa Davao, and then dito talagang mahirap yung sitwasyon. Like sa mga tao nakikita namin na talagang walang-wala talaga sila. Pinupuntahan namin doon yung head sa DSWD. One ticket, ma'am. Na binibigay namin yung number of families, tapos binibigay din namin yung number of household. As a barangay captain ho ngayon, malaking tulong talaga ho yung mga naibigay nila, lalo na lahat ng mga families affected dito sa Barangay Linao, especially to the seashore area. Marami pong totally damaged. Sa kabutihang palad, nagsagawa ng evacuation ng lokal na pamahalaan, kaya hindi kasing rami ang bilang ng mga nasawi sa bagyo. Tinatayang nasa less than 40 lamang ang bilang ng casualty sa Ormoc, pero hindi maikakaila ang dami ng mga nasugatan at nagkasakit dahil sa lakas ng ulan at hangin na dulot ng storm surge. Sa rapid assessment ng Ormoc City Hall, nasa mahigit 900 na ang dami ng mga pasyenteng napahamak sa bagyo. Sa pakikipagtulungan ng Department of Health, Philippine Red Cross at local government, nagsipagdagsaan ng mga international at local health response unit sa Ormoc. Ilan na dito ang Canadian Red Cross at Mercy Malaysia. Sa pagkawasak ng City General Hospital, ang mga grupong ito ang siyang nagkalinga sa mga Ormocanons na may matinding pangangailangan sa kanilang kalusugan. For us as Canadians and Norwegians, it has been incredibly positive. I mean, we know that Ormoc has had a very difficult few weeks. We know that the recovery and relief will be a long time coming, but people have been so gracious, so wonderful, so warm and welcoming. As we were setting up, we had many volunteers come by to help because even though they were directly affected by Yolanda themselves, they wanted to help their community as well. I think it makes us all feel a lot better that human beings have to suffer like this. To us, it has been a very enriching experience, and the gratitude and the friendliness of the Filipino people is quite overwhelming, and we feel very happy, and it has given us tremendous reward to be able to do the work that we do. Sa kasalukuyan, 28 bansa na ang nagpakita ng kanilang intensyong makatulong sa mga naapektuhang lugar sa Kabisayaan. Tuloy-tuloy ang dating ng mga dayuhang C-130s, bit-bit ang mga relief goods na ipamimigay sa mga residente. Ang mga Filipino at foreign armies, kapit-bisig na nagtutulungan para maisakay at mailipad ng maayos ang mga Ormocanons patungong Cebu. Well, of course, it feels very good helping these people. We have great partners here, working with the AFP, the PNP, and the local government in Ormoc City. They're all wonderful people, and then being able to make a difference in the lives for everyone else here, of course, is very rewarding. Sa kabila ng paghihirap na kanilang pinagdaanan, naipakita ng mga Ormocanons ang tunay na katibayang loob ng mga Pilipino. Ilang araw makalipas ang dilubyong
Bagyong Yolanda, halos magbalik na sa normal ang pamumuhay dito. Hindi nila kaila ang haba ng pila sa ilang mga pamilihan. Ang iba pa nga nakapanood pa ng laban ni People's Champ Manny Pacquiao nitong nakaraang linggo. Sariwa ang diwa ng bayanihan sa mga komunidad. Ang mga residente nagtutulungan para masigurong walang maiiwan sa kanilang pagbangon. Masaya na rin kahit na bagyo, katulong kami konti sa kapwa namin. Sa tingin ko po nakakatulong kami kasi para yung mga nakadadaan dito, tapos yung nalinis yung bahay, tapos yung linis na lahat ng barangay namin. Sa ipinakita nilang katapangan na harapin ang kinabukasan, anumang unos ang dumating, pinatunayan ng mga Ormocanons na hindi matitinag ang kanilang katatagan. Roofless, homeless, but not hopeless. Ito ang mga katagang nais nilang iparating sa ating lahat. Sabi nga ng iba, ang bansang Pilipinas ay isa sa mga pinakalapitin ng mga sakunang gaya ng bagyo. Pero dahil sa ipinamalas ng mga Ormocanons, nakita ng buong mundo kung gaano tayo katibay para sa kapakanan ng bawat isa at para sa muling pagbangon ng bayang Sinilangan. Sa ibang lugar ho, talaga alam naman niyo, nakikita niyo, nagkagulo ho talaga. At kayo dito sa Ormoc, talaga sa tibay niyo, Pangulo ni Mayor, no? Talaga naman ho, nakatulong hindi na sa lugar niyo mismo, pero yung mga karatig lugar. So kumbaga nakasandal yung ibang mga lugar doon sa nagawa nyo dito sa Ormoc. Kaya ulitin ko, maraming salamat sa inyo ho. Nabawasan nyo kailangan gawin ng gobyerno nating nasyonal.